Mula sa loob ng harang pangkalawakan, isang matandang lalaki ang lumitaw. Si Mahabang Kalangitan ay magalang na yumukod at nagbigay pugay. Ang disipulong si Mahabang Kalangitan ay bumabati kay ninunong tagapagtatag. Si Marikit na Pamumulaklak ay magalang ding nagsabi. Ang disipulong si Marikit na Pamumulaklak ay bumabati kay Senior Langit na pagpapasya. Sa sandaling ito, si Haring Immortal makamandag na utos ay nagulat at nautal, guguro. Papaano kayo? Mula sa hanay ng mga immortal, may nagtaka, si Langit na pagpapasya. Siya ba ang dating punong guro, si Ninunong Langit na pagpapasya? Ngunit hindi ba't nabalita ang namatay na siya sa unang immortal na kalaliman? Si Ninunong Langit na pagpapasya ay ngumiti ng may singkit na mata at nagsabi, hindi kailangan ng maraming pormalidad. Kinnan, nagawa mong muling buuin ang iyong pundasyon ng dao sa loob lamang ng 3 maikling buwan. Tunay ngang karapat-dapat ka sa ngalan ng pinakamahusay sa sektor ng malawak na sayaw sa ilang. Ang magkaroon ng disipulong tulad mo ay isang napakagandang bagay na hindi pa nangyayari. Paano ko hahayaang apihin ka ng iba? Kaya naman, naparito ako ngayon para igawad ang hustisya para sa iyo. Si Haring Immortal makamandag na utos ay namutla sa takot, iniisip sa sarili, nais ng guro na igawad ang hustisya para kay Kinnan. Sinabi ni Langit na pagpapasya sa kanyang disipulo, makamandag na utos, dalhin mo ang iyong mahal na anak sa masamang kalaliman para sa 100 taong pagsasanay. Si makamandag na utos ay nataranta at sumigaw, ang masamang kalaliman? Guro! Nang makitang nag-aalinlangan si Haring Immortal makamandag na utos, lumingon si Langit na pagpapasya at tinitigan siya ng masama. Sa pagkakitang iyon, si Haring Immortal makamandag na utos ay dali-daling lumuhod at nagbigay pugay, sumusunod ang disipulo sa utos. Sa kanyang puso, naisip niya, kung nalaman ko lang noon na muling nabuo na ni Kinnan ang kanyang pundasyon ng dao, tiyak na hindi ko hahayaang hanapin siya ng aking mahal na anak para gumawa ng gulo. At saka, ang mag-ama ay nagmamadaling lumabas. Ang mga naroroon ay nagkatinginan ng may pagtataka, hindi makapaniwalang si Ninunong Langit na pagpapasya, para kay Kinnan, ay hindi nagdalawang isip na parusahan si Haring Immortal makamandag na utos. Sinabi ni Ninunong Langit na pagpapasya kay Kinnan, Kinnan, simula ngayon, ikaw na ang isa sa 6 na pangunahing disipulo ng sektor ng malawak na sayaw sa ilang. Marami kang tiniis na sama ng loob ngayon, kaya bilang kabayaran, maaari kong tuparin ang isang kahilingan mo. Siyempre, limitado lamang ito sa mga pamamaraan ng kultibasyon o mga kayamanang langit noon at makalupa. Diretsahang sumagot si Kinnan, wala akong anumang kahilingan. Agad na naglabas si Langit na pagpapasya ng isang manual ng sining pandigma, kung gayon, itong kasulatan ng malawak na sayaw sa ilang ay para sa iyong kultibasyon. Tinanggap ni Kinnan ang kasulatan ng malawak na sayaw sa ilang at naisip, susunod, dapat akong pumunta sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal kasama si Senior Mata ng Dugo. Paglipat ng eksena. Sa loob ng lupain ng malawak na ilang, sinabi ni kataas-taas ang walang hanggang kagalakan kay Ninunong Langit na pagpapasya, guro. Kapag kumalat na ang balita tungkol sa muling pagbuo ni Kinnan ng kanyang pundasyon ng dao, sa buong 9 na langit na lupain ng immortal, malamang ay matitigilan ang ibang mga kataas-taasang tradisyong dao. Bumuntong hininga si Langit na pagpapasya, Difi, walang ganitong pagkakataon. Kanina lang, nagpadala sa akin si Emperatrice lumilipad na pagtahak ng banal na kamalayan. Nais niyang harangan ko ang balitang ito, na huwag hayaang lumitaw ang anumang bagay na may kinalaman kay Kinnan sa utos ng libu-libong dao ng immortal. Nagulat si kataas-taas ang walang hanggang kagalakan at nagtanong, ano? Ang pagharang sa balita tungkol sa isang tao, sa utos ng libu-libong dao ng immortal ay nangangailangan ng malaking halaga, at pinakamatagal ay maaari lamang itong mapanatili sa loob ng 10 taon. Bakit niya gustong gawin iyon? Sumagot si Ninunong Langit na pagpapasya, tinanong ko na siya. Sinabi lang niya na may natuklasan siyang ilang bagay at hindi pa napapanahon para mapansin ng iba si Kinnan. Ayaw niyang sabihin ang iba pang mga bagay. Matapos marinig iyon, wala nang nagawa si kataas-taasang walang hanggang kagalakan kundi sumang-ayon, sige. Kasabay nito, sa maliit na lupain ng immortal na Kidin VE, lumapit si misteryosong utos ng dragon para batiin si Haring Immortal kapangyarihan ng timog. Binabati kita, Haring Immortal, sa iyong nalalapit na pag-angat sa antas ng kataas-taasan ng 9 na langit. Pinuri ni Haring Immortal kapangyarihan ng timog, ang bilis talaga ng iyong balita. Pero hindi na kailangan ng mga walang kabuluhang salita. Ang plano na sinabi mo noon, hanggang saan na ang paghahanda? Sumagot si misteryosong utos ng dragon, matapos muling buuin ni Kinnan ang kanyang pundasyon ng dao. Ang sinaunang sektor ng 3 kadalisayan at ang ninunong sektor ng dakilang kawalan ay parehong nagmadaling magdaos ng lihim na pulong. Nais nilang alisin si Kinnan, ngunit limitado talaga ang kanilang lakas. Ang isang pangunahing disipulo ng isang kataas-taasang tradisyong dao ay hindi madaling mapatay. Nagalit si Haring Immortal kapangyarihan ng timog at nagtanong, ibig sabihin, lahat ng ginawa natin noon ay nasayang lang. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng matinding galit na ikinatakot ni misteryosong utos ng dragon. Nautal siya, siyempre hindi. Nakakuha ako ng balita mula sa sektor ng malawak na sayaw sa ilang. Nakuha ni Kinnan ang kahoy ng malawak na kadiliman at susunod siyang pupunta sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal. Tiyak na mas alam mo kung anong klaseng lugar ang ika-4 na maliit na lupain ng immortal kaysa sa akin. Kailangan nang pumasok ni Kinnan sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal, at maaari nating ibenta ang impormasyong ito sa ibang kataas-taasang tradisyong dao para gamitin sila sa pagpatay sa kanya. Ngunit sinabi ni Haring Immortal kapangyarihan ng timog, hindi pa rin yan sapat. Hintayin mong umangat ako sa antas ng kataas-taasan, pagkatapos ay sasama ka sa akin sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal para personal na patayin si Kinnan.
Sa kabilang dako, si Kidnan ay naglalakbay sakay ng isang sasakyang pangkalawakan. Nakaupo siya sa gilid ng barko, pinagmamasdan ang kalangitan at mga ulap. Sinabi ni Mata ng Dugo kay Kidnan, ang ika-4 na maliit na lupain ng immortal na pupuntahan natin sa biyaheng ito ay tinatawag na magulong lupain. Doon, walang anumang mga patakaran, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Agad na nagtanong si Kidnan, ang kondisyon ba ay kailangang may sapat kang lakas? Umiling si Mata ng Dugo, mali. Hanggat sapat ang lakas mo, maaari ka pang ang sumakop ng mga tahanang immortal na lupain ng dao doon. Bukod dito, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal ay napakarami at hindi mabilang ang iba't ibang kayamanang langit noon at makalupa. Dahil dito, ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng magkakahalong mabubuti at masasamang tao, lalo na ng mga kultibador na may malalakas na kakayahan. Napabuntong hininga si Kidnan, mukhang ang ika-4 na maliit na lupain ng immortal na ito ay tunay ngang isang kamangha-manghang lugar. Senior Mata ng Dugo, regalo ko ito sa iyo, ngunit huwag mo itong basta-bastang gagamitin sa hinaharap. Nagulat si Mata ng Dugo at nagtanong, ano ito? Pagkatapos buksan, nagulat si Mata ng Dugo, ang pangkalahatang balangkas ng dakilang dao na tunay na kasulatan ng sukdulang buhay. At pati na rin ang sining ng pagtatanong sa dao ng sektor ng sukdulang buhay. Saan mo ito nakuha? Sumagot si Kidnan, hindi mo na kailangang magtanong patungkol dyan. Magalang na sinabi ni Mata ng Dugo, ano man ang mangyari, nagpapasalamat ako sa iyo. Ikinaway ni Kidnan ang kanyang kamay at sumagot, Senior, huwag na kayong maging formal sa akin. Sige, habang hindi pa dumarating ang immortal na bangka ng Kunlun sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal, ipagpatuloy natin ang ating kultibasyon. Masayang tumawa ng malakas si Mata ng Dugo, hahaha. CJ. At kaya, nagsimulang magkultibasyon ang dalawa. Naisip ni Kidnan sa sarili, ang immortal na kodigo ng dao ng labanan at ang kasulatan ng malawak na sayaw sa ilang ay talagang hindi pansamantalang makapaglalaman ng lahat. Ngunit kung hindi nito malalaman ang 12 dao, masasayang lang ang siyam na patong na liwanag ng dao sa aking katawan. Biglang may napansin si Kidnan. Ha? Ang demonyong kalooban na lumitaw sa diagramang walang may-ari kanina. Ano iyon? Nagawa nitong pakalmahin kahit ang kalooban ng immortal na kodigo ng dao ng labanan na hindi nito maiwasang tanggapin ang kasulatan ng malawak na sayaw sa ilang. Sa tuktok ng bundok ng Niebe, nagtaka si Emperatrice lumilipad na pagtaha, ang nakakatakot na demonyong kalooban iyon kanina. Ano iyon? Ito kaya ang kalooban ng nakaraang buhay ni Kidnan? Ang nakaraang buhay ni Kidnan, siya kaya ay isang dakilang Panginoon ng demonyong landas? Sa kabilang dako, naglabas ng anunsyo ang tagapamahala, malapit na tayong pumasok sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal. Ang mga kultibador na mas mababa sa antas ng taong immortal, gamitin ang lahat ng paraan para protektahan ang sarili. Kung hindi, nanganganib kayong mamatay dahil sa epekto ng intensyong immortal. Sinabi ni Kidnan kay Mata ng Dugo, tara, lumabas tayo at tingnan. Pagkatapos, lumabas silang lahat sa pinto para makiusyoso. Naisip ni Kidnan, sa pagdaan sa pasukan na ito ay ang ika-4 na maliit na lupain ng immortal. Sa sandaling ito, nabuksan na ang harang. Lumitaw ang makapal na intensyong immortal. Pasimpleng pinuri ni Kidnan, hindi nga maikakailan na ito ang ika-4 na maliit na lupain ng immortal. Ang kalangitan at lupa ay puno ng intensyong immortal na 5 beses na mas makapal kaysa sa maliit na lupain ng immortal na Kidindig. Ang iba ay nahilo dahil sa pagbabago ng kapaligiran, lahat sila ay napahawak sa kanilang ulo at dumaing, ito'y masyadong. Nakita ni Kidnan ang kanilang paghihirap kaya agad siyang nagpakawala ng immortal na lakas. Agad na nabuo ang isang harang. Nakaligtas sa panganib ang iba. Kaya naman, magalang silang nagbigay pugay kay Kidnan, maraming salamat, Kapwa Dawista, sa iyong tulong. Si Kidnan ay nagpakalma sa pagkabigla ng mga tao roon. Sinabi niya sa mga tao sa barko, hindi na kailangan maging formal. Pagkatapos, ang bangka ng Kunlun ay dumaan sa harang. Ang tagapamahala ay nagbigay ng gabay, kayong mga unang beses sa magulong lupain, mamaya kapag huminto ang immortal na bangka ng Kunlun sa loob ng lungsod, huwag kayong basta-basta kikilos. Unahin ninyong bumili ng mapa, gumastos ng kaunting immortal na bato para alamin ang sitwasyon. Kung hindi ninyo malalaman kung paano kayo mamamatay. Sunod, ang taong ito ay magalang na nagsabi kina Kidnan at Mata ng Dugo, dalawang mahal na Ginoo, mamaya pagkababa ng barko, may isasalubong sa inyo. Ikinaway ni Kidnan ang kanyang kamay at sinabi sa tagapamahala, maraming salamat. Pagkatapos, ang bangka ng Kunlun ay nakarating na rin sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal, sa loob ng lungsod. Sina Kidnan at Mata ng Dugo ay sabay na pumasok sa isang bahay alak. Isang lalaki rin ang nagbigay pugay, ang disipulong si Liwanag ng Kagubatan ay bumabati kay Kuya Kidnan. Formal na nagsalita si Kidnan, kapatid na Liwanag ng Kagubatan, hindi na kailangang maging formal. Sa pagkakataong ito, kailangan kitang abalahin. Formal ding sumagot si Liwanag ng Kagubatan, Kuya, sobra na iyan. Ito ang aking tungkulin. Pagkatapos, naglabas ang lalaking ito ng isang balumbon mula sa kanyang manggas. Kuya, ito ang mapa ng magulong lupain. Ang magulong lupain ay nahahati sa 6 na rehiyon, itaas, ibaba, silangan, kanluran, timog, hilaga, at ang 6 na pinagsamang ipinagbabawal na lugar. Ang itaas at ibabang rehiyon ay parehong may malalaki at maliliit na puwersang nakaugat doon. Ang 4 na rehiyon ng silangan, kanluran, timog, at hilaga ay walang anumang puwersa. Kung hindi talagang kinakailangan, huwag kayong pupunta sa 6 na pinagsamang ipinagbabawal na lugar. Kahit ang mga pinakamakapangyarihang pinuno ay hindi nangangahas na basta-bastang pumasok doon.
Tanging kapag naabot na ang antas ng kataas-taasan ng siyam na langit saka maaaring mag-imbestiga. Tinanggap ni Kinnan ang balumbon at sinabi, "Huwag kang mag-alala, naparito lang ako para maghanap ng ilang kayamanang langitnon at makalupa." Agad na sinabi ni Liwanag ng Kagubatan, kung nais malaman ni Kuya ang eksaktong lokasyon ng mga kayamanang langitnon at makalupa, maaaring pumunta sa tore ng libu-libong suso na immortal o sa sinaunang isla ng mga hari para makipagpalitan ng impormasyon. Ang dalawang lugar na ito ay matatagpuan sa itaas at ibabang rehiyon. Hanggat magbabayad ka ng sapat, kahit na impormasyon tungkol sa mga kayamanang langitnon at makalupa na antas immortal na biyaya o mga lupain ng dao na walang may-ari ay maaaring makuha. Naisip ni Kinnan sa sarili, ang pinagmula ng tore ng libu-libong suso na immortal o ng sinaunang isla ng mga hari ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, nagpaalala si Mata ng Dugo, pero natatandaan ko na hindi kahit sino ay maaaring pumunta sa sinaunang isla ng mga hari. Kung ang kultibasyon ay hindi umabot sa langit na immortal, o kung hindi ka mula sa lahi ng lakas, lahi ng sukdulang galak, o lahi ng makinang na buwan, hindi ka maaaring pumasok. Kinumpirma ni Liwanag ng Kagubatan, tama. Kaya mas mabuti kung pupunta si Kuya sa tore ng libu-libong suso na immortal. Kahit sabihin ni Kuya na galing ka sa sinaunang ipinagbabawal, hindi ka hahadlangan. Nagulat si Kinnan at nagtanong, sinaunang ipinagbabawal? Nagulat si Liwanag ng Kagubatan at nagtanong, hindi ba alam ni Kuya ang tungkol sa sinaunang ipinagbabawal? Ito ay isang sinaunang puwersa mula sa unang lupain ng immortal. Minsan na itong pumatay ng maraming henyo ng walang dahilan. Sa daan-daang libong taon, masasabing nagdulot ito ng galit sa langit at pagkamuhi ng mga tao. Isang kataas-taasang tradisyong dao at ang daan-daang sinaunang lahi ay labis na napupuot dito. Naintindihan na rin ni Kinnan, ganoon pala. Kung gayon, pupunta muna kami sa tore ng libu-libong suso na immortal. Nagpaalala si Liwanag ng Kagubatan, sakto, mayroong pormasyon ng teleportasyon sa lungsod na direktang makakapagdala sa inyo sa patyo ng koneksyon ng tore ng libu-libong suso na immortal. Bagamat hindi ako maaaring umalis dito, pagdating ni Kuya doon, may sasalubong sa inyong dalawa mula sa tore ng libu-libong suso na immortal. Pagkatapos, dinala ni Liwanag ng Kagubatan sina Kinnan at Mata ng Dugo sa pormasyon ng teleportasyon at nag-anunsyo, ito ang pormasyon ng teleportasyon patungo sa tore ng libu-libong suso na immortal. Ibinigay ni Kinnan ang kanyang token kay Liwanag ng Kagubatan at sinabi, "Salamat, kapatid, sa araw na ito. Kung mayroon kang anumang kailangan sa hinaharap, maaari mo akong hanapin." Formal na sinabi ni Liwanag ng Kagubatan, "Maraming salamat, Kuya." Pagkatapos, sina Kinnan at Mata ng Dugo ay naglaho sa pormasyon ng teleportasyon. Napabuntong hininga si Liwanag ng Kagubatan, binigyan pa niya ako ng isang token. Tunay ng isang hindi inaasahang kagalakan. Sa sandaling ito, naglabas si Liwanag ng Kagubatan ng isang anting-anting na pangkomunikasyon mula sa kanyang dibdib. Sinabi niya rito, "Kapadawista, si Kinnan ay umalis na patungo sa tore ng libu-libong suso na immortal." Pagkatapos, ang anting-anting na pangkomunikasyon ay naglaho. Si Kinnan, sa loob ng espasyo ng pormasyon ng teleportasyon, ay nakakita ng ilang mga lilang globo. Nagulat siya at naisip sa sarili, Ang siyam na kumpol ng liwanag na ito, bawat isa ay isang independenteng maliit na mundo. Sa sandaling ito, isang tao mula sa tore ng libu-libong suso na immortal ang lumapit at nagpakilala, dalawang mahal na Ginoo, ang abang lingkod ay simula sa ikatlo, isang disipulo ng tore ng libu-libong suso na immortal. Susunod, kung mayroon kayong anumang mga katanungan, maaari ninyo akong tanungin. Agad na nagtanong si Kinnan, maaari mo bang sabihin sa akin ang sitwasyon ng apat na maliliit na mundong ito? Nagpakilala ang lalaki, ang siyam na espasyong ito ay kumakatawan sa iba't ibang antas. Kung mas mataas ang presyong babayaran ninyo, mas mataas na espasyo ang maaari ninyong pasukin at mas magandang pagtrato ang matatanggap ninyo. Ang aming tore ng libu-libong suso na immortal ay may isang paraan ng pagsusuri. Una, tinitingnan namin ang inyong pagkakakilanlan. Pangalawa, tinitingnan namin ang halaga ng mga kayamanang ilalabas ninyo. Siyempre, si Ginoong Kinnan, bilang pinakamahusay na immortal at pangunahing disipulo ng sektor ng malawak na sayaw sa ilang, ang inyong pagkakakilanlan ay sapat na para makapasok sa ikaapat na espasyo. Naisip ni Kinnan sa sarili, ang taong ito ay nakikilala pala ang aking pagkakakilanlan. Ang lalaki, na tila naintindihan ang iniisip ni Kinnan, ay tumawa ng malakas, hahaha. Ginoong Kinnan, hindi na kailangang magulat. Bagamat ang kultibasyon at talento ng mga disipulo ng aming tore ng libu-libong suso na immortal ay karaniwan lamang, ang aming memorya ay hindi naman masama. Ngayon, nais ba ninyong sumama sa akin para sa pagsusuri? Sina Kinnan at Mata ng Dugo ay masayang sumang-ayon, aabalahin ka namin. Pagkatapos, dinala ng lalaking ito sina Kinnan at Mata ng Dugo para magparehistro para sa pagsusuri. Pumila kayo rito. Naisip ulit ni Kinnan, ang pagsusuri pala ay ang paglalabas ng mga kayamanan sa sarili para suriin ng mga tao mula sa tore ng libu-libong suso na immortal ang halaga nito. Nagpaalala ang lalaki kay Kinnan, Ginoong Kinnan, mamaya, kailangan ninyong ilabas ang pinakamagandang kayamanan na taglay ninyo. Sa gayon, kung mas mataas na espasyo ang mapapasukan ninyo, mas madali rin kayong makakakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga kayamanang langitnon at makalupa na antas immortal na biyaya. Pagkatapos ng ilang sandaling pagpila, sa wakas ay si Kinnan na ang susunod. Isang matandang lalaki ang nagsabi kay Kinnan, ilabas mo ang iyong kayamanan. Inilabas ni Kinnan ang espada ng pagputol sa langit. Ang espadang ito ay pinuri pa ng kataas-taasang tao espada. Tiyak na ito ay isang kayamanan.
Kaya inilagay niya ang espada ng pagputol sa langit sa harap ng matandang lalaki at sinabi, "Pakitingnan po." Hinaplos ng matandang lalaki ang kanyang balbas, nag-isip sandali at sinabi, ang espadang ito ay walang espiritu ng espada at wala ring intensyon ng espada. Maaari lamang itong ituring na pangkaraniwan. Pinakamataas, makakapasok ito sa ikalimang espasyo. Naisip ni Kinnan sa sarili, hindi maaari. Ngunit sa sandaling ito, nagulat ang matandang lalaki. Nakita lamang ang isang napakalaking puwersa na nagmumula sa espada ng pagputol sa langit na ikinagulat niya ng husto. Pinagpawisan ang matandang lalaki at sinabi, hindi ko inaasahang ako pala ang nabulag. Ang espadang ito ay tiyak na ginawa mula sa isang bahagi ng katawan ng isang kataas-taasan ng siyam na langit at isinama pa ang kalooban ng isang kataas-taasan ng siyam na langit. Hanggat patuloy itong gagamitin, ang kapangyarihan nito ay patuloy na lalakas. Ngunit bakit walang espiritu ng espada at intensyon ng Dao ang espadang ito? Agad na nagtanong si Kinnan, matandang Lin, hindi ko alam kung ano ang halaga ng espadang ito. Sa anong espasyo ako maaaring pumasok ngayon? Sinuri ni matandang Lin ang halaga ng espadang ito, mahirap tasahin ang halaga ng espadang ito. Ngunit sa pagkakaroon ng espadang ito, ang pagpasok sa ikasyam na espasyo ay walang anumang problema. Isang lalaking nakatayo sa likuran ni Kinnan ang nautal at nagtanong, ikasyam na espasyo. Agad na sinabi ng tagapamahala, Ginoong Kinnan, ito ang token para makapasok sa ikasyam na espasyo. Ang may hawak ng token ay maaaring dumaan sa teleportasyon sa unahan para makapasok sa ikasyam na espasyo. Siyempre, ang kondisyon ay hindi maibebenta ang espadang ito o hindi maaagaw ng iba. Sinabi ni Kinnan sa kanyang kasama, Senior Mata ng Dugo, pupunta na tayo roon ngayon. Sa sandaling ito, naisip ng lalaking nasa likuran ni Kinnan, si Kuya ay isang dalubhasa sa espada. Kung malalaman niya na mayroong ganitong uri ng banal na espada, tiyak na ti. Pagkatapos pumasok ni Kinnan sa loob ng ikasyam na espasyo ng Tor ng libu-libong suso na immortal, nagmasid siya sa paligid at naisip, ang mga kultibador dito ay karaniwang may kultibasyon mula sa makalupang immortal pataas. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa hangin ay 5 beses din na mas mataas kaysa sa ika-4 na maliit na lupain ng immortal. Napansin ni Mata ng Dugo, napakakapal ng espiritual na enerhiya. Kung magkukultiba ako rito ng 1 o 2 buwan, tiyak na makakaabante ako sa antas ng makalupang immortal. Biglang may lumapit at nagsabi, kung nais ninyong magkultiba rito, hindi naman imposible. Hanggat makakapaglabas kayo ng kayamanang may sapat na halaga, huwag nang sabihing 2 buwan, kahit ilang daang taon pa ay maaari. Ako simula sa darating. Kanina, ang aking anak ay nakagambala sa inyo. Malungkot na sinabi ni Mata ng Dugo, hindi ako makakapaglabas ng kayamanang may ganoong kataas na halaga. Bumaling simula sa darating kay Kinnan at sinabi, Ginoong Kinnan, bilang pinakamahusay na immortal, hindi dapat ganito ang iyong kahihinatnan. Ngunit anumang bagay ay may pagkakataong magbago. Hindi ko alam kung nais ba ni Ginoong Kinnan na ipagpalit ang espadang hawak mo para sa paraan ng muling pagbuo ng pundasyon ng Dao. Tumanggi si Kinnan, hindi na kailangan iyan. Naparito ako para maghanap ng 3 uri ng kayamanang langit noon at makalupa na antas biyayang lupain. Sa kanyang isip, mukhang hindi rin gaanong mabilis ang balita ng Tor ng libu-libong suso na immortal. Hindi nila alam na nabuo ko na muli ang aking pundasyon ng Dao. Nagulat simula sa darating at nagtanong, kung gayon, sumama kayong 2 sa akin sa libong bulwagan para mag-usap. Pagkatapos, simula sa darating ang naging gabay nila. Ipinagmalaki niya, ang ikasyam na espasyo ay mayroong libong bulwagan at mahalagang bulwagan. Ang libong bulwagan ang namamahala sa pagbebenta ng impormasyon, habang ang mahalagang bulwagan ay tumatanggap ng mga upahang trabaho para lutasin ang ilang mga problema para sa nagpapaupa. Bukod sa 2 immortal na palasyong ito, mayroon ding immortal na palasyon na espesyal na ginagamit para sa kultibasyon at pag-unawa sa mga sining ng Dao. Ginoong Kinnan, anong impormasyon tungkol sa 3 uri ng kayamanang langit noon at makalupa ang nais mong malaman? Umupo si Kinnan sa upuan at nagtanong, Senior mula sa darating, hindi ko alam kung mayroon bang impormasyon ang libong bulwagan tungkol sa lokasyon ng 8 matang bulaklak ng inyang, puno ng immortal na seksyon, at bunga ng pusong kataas-taasan? Mabilis na kinumpirma ni mula sa darating, syempre, mayroon. Agad na sinabi ni Kinnan, napakaganda. Paano ko makukuha ang mga pahiwatig na may kinalaman sa mga ito? Sumagot simula sa darating, tiyak na alam mo kung gaano kahalaga ang mga kayamanang langit noon at makalupa na antas biyayang lupain. Bukod dito, hindi ako mag-aatubiling sabihin sa iyo na ang 8 matang bulaklak ng yinyang at ang puno ng immortal na seksyon ay nasa iisang lugar. Tungkol naman sa bunga ng pusong kataas-taasan, bagamat mayroon kaming impormasyon tungkol dito, hindi namin masisiguro kung makukuha mo ito o hindi. Tutal, sa mga kalaban mo, posibleng mayroon pang kataas-taasan ng siyam na langit. Dumiretso sa punto si Kinnan, Senior mula sa darating, sabihin mo na lang ang iyong kondisyon. Kung gayon, sasabihin ko ng diretso. Gamitin mo ang espadang hawak mo para ipagpalit. Siyempre, ang halaga ng espadang hawak mo ay higit pa sa 3 uri ng kayamanang langit noon at makalupa na antas biyayang lupain. Maaari pa kaming magdagdag ng iba pang bagay bilang kabayaran para sa iyo. Bukod dito, maaari rin kaming magpadala ng isang pinakamakapangyarihang pinuno para tulungan kang maghanap ng kayamanang langit noon at makalupa. Umiling si Kinnan at tumanggi, hindi ko itatago sa iyo, napakahalaga sa akin ang espadang ito. Hindi ko ito maaaring ipagpalit. Nang marinig ito ni mula sa darating, nagbago siya ng paraan. Ganoon ba? Kung gayon, ilabas mo ang kayamanang sa tingin mo ay mahalaga. Matutulungan kitang suriin ito.
Hanggat sapat ang halaga, ibebenta ko sa iyo ang impormasyon. Inilabas ni Kinnan ang kaldero ng pagpupuno sa langit at nagtanong, ano sa tingin mo ang kaldero ng pagpupuno sa langit na ito? Pagkatapos, pinalipad niya ang kaldero ng pagpupuno sa langit pataas at pinalaki ito. Nang makita ang napakalaking kaldero sa harap niya, nagtanong simula sa darating, ito ba ang kaldero ng pagpupuno sa langit? Hindi ba't nasira na ang kaldero ng pagpupuno sa langit? Paanong umiiral pa rin ito sa mundo? Pagkatapos, pinuri niya, bata, napakaswerte mo. Pati ang kaldero ng pagpupuno sa langit ay nakuha mo. Ang halaga ng kalderong ito ay hindi mas mababa kaysa sa espadang iyon mo. Pero, sigurado ka bang gusto mo itong ipagpalit? Kung sigurado ka, gagawa na tayo ng kasunduan ngayon. Naisip ni mula sa darating sa sarili, bagamat hindi ko pa nakuha ang espada ni Kinnan para masiyahan ang kahilingan ng mahal na taong iyon, kung makukuha ko ang kaldero ng pagpupuno sa langit, malaking tagumpay na rin ito. Baka sakaling ang posisyon ng ikalimang matanda na ilang dekada ko ng hawak ay maaaring tumaas pa ng isang antas. Sumagot si Kinnan, sigurado ako. Ngunit nagsimulang manginig ang kaldero ng pagpupuno sa langit. Nagulat sina mula sa darating at Kinnan. Nagulat si Kinnan at naisip sa sarili, ha? Anong nangyayari? Mula sa pulang sinulid ni Kinnan, narinig ang tinig ni Emperatrice lumilipad na pagtaha, may silbi ang kaldero ng pagpupuno sa langit na ito, huwag mo itong ipagpalit. Tuturuan kitang gumuhit ng isang anting-anting na makakapagpalit sa iyo ng 3 uri ng espiritual na gamot na ito. Sumang-ayon si Kinnan, sige. Bumaling si Kinnan kay mula sa darating at sinabi, paumanhin po talaga, senior mula sa darating. May isang kaibigan akong nagpayo sa akin na huwag ipagpalit ang kaldero ng pagpupuno sa langit. Ngunit huwag kang mag-alala, mayroon pa akong ibang bagay na maipapakita sa iyo. Nagulat si mula sa darating at nagtanong, may iba ka pa bang bagay? Kung gayon, ilabas mo para makita ko. Pagkatapos, isang lilang anting-anting ang iginuhit. Nang makita ang anting-anting na ito, nagulat si mula sa darating at naisip sa sarili, ang anting-anting na ito. Ito kaya ay T. Pagkatapos, inilabas ni mula sa darating ang kanyang mahabang espada at sumigaw, Kinnan. Ang lakas ng loob mong gumuhit ng ipinagbabawal na anting-anting. Mamatay ka na. Biglang nakita ni Kinnan na gusto siyang patayin ng lalaki at sumigaw, ano? Kaya iwinasiwas ni Kinnan ang espada ng pagputol sa langit para harangan si mula sa darating. Sumigaw siya mula sa darating. Anong ginagawa mo? Bakit bigla mo na lang akong gustong patayin? Sumagot si mula sa darating, gumuhit ka ng ipinagbabawal na anting-anting sa harap ko, tapos tinatanong mo pa ako kung bakit. At saka, nagpakawala siya ng isang atake, ang sining ng espada ng maitim na ahas. Nang makita ang ataking ito, nagpaalala si mata ng dugo kay Kinnan, mag-ingat ka. Sa kabilang banda, nagpakawala si Kinnan ng ikalimang anyo ng kamalayan ng Diyos ng digmaan, ang sining ng espada ng panginginig sa dao. Pagkatapos, itinaas niya ang espada ng pagputol sa langit para salubungin ang sining ng espada ng maitim na ahas. Agad na tinamaan simula sa darating. Tumilapon siya sa lupa at umubo, Phew! Pagkatapos, sinabi niya kay Kinnan, hindi nga maikakaila na ikaw ang pinakamahusay. Kahit na naputol na ang iyong pundasyon ng dao, nagawa mo pa ring masugatan ang isang tulad ko na nasa unang antas ng langit na immortal gamit ang iyong kultibasyon na nasa tuktok ng makalupang immortal. Ngunit Kinnan, huwag mong kalimutan, ito ang tore ng libu-libong suso na immortal. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang dumating at nagsabi, ang lakas ng loob mong manggulo sa tore ng libu-libong suso na immortal. Namutla sa takot si mata ng dugo at naisip, maliban sa 5 nasa unang antas ng langit na immortal, ang iba ay nasa ikalawang antas na ng langit na immortal. Sinabi ni Kinnan kay mata ng dugo, hindi tayo maaaring magtagal dito. Umalis na tayo ngayon. Sumigaw simula sa darating, ang tore ng libu-libong suso na immortal ay hindi lugar na maaari mong puntahan at alisan kung kailan mo gusto. Sa sandaling ito, ilang malalaking tao ang lumitaw at nagsabi, tama. Isang hamak na makalupang immortal. Dahil naglakas loob kang maliitin ang tore ng libu-libong suso na immortal, mas mabuti pang gamitin mo ang iyong buhay para humingi ng tawad. Napabuntong hininga si Kinnan, hindi maganda. 3 pinakamakapangyarihang pinuno pa. Kahit na mayroon pa akong token na ibinigay ni kataas-taasang walang hanggang kagalakan na maaaring gamitin ng 2 beses ang kataas-taasang kalooban. Tiyak na mayroon ding kataas-taasan ng 9 na langit na naririto sa tore ng libu-libong suso na immortal.